Hello everyone, magandang buhay. Welcome po kayo dito sa ating mathematics tutorial. Sa video na ito ay ipipresent ko po sa inyo the steps on how to draw regular octagon. So, when do we say that the octagon is regular? So, ang octagon ay regular kapag ang measurement ng sides ay equal or pare-pareho. For example, sa ating figure, 2 cm ang measurement lahat ng sides, then it is regular octagon. So again, siya ay octagon if it has 8 sides. So i-count natin ito kung ito ay octagon. So start tayo sa taas. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 sides, ibig sabihin ito po ay octagon. Okay, so let's have this first example. Draw a regular octagon with side length of 4 cm. Okay? So magdo-drawing tayo ng polygon with 8 sides ng measurement niya ng bawat side is 4 cm. So ganito po dapat ang madodraw natin. Okay? Regular octagon with side length 4 cm. So to draw this one, kailangan po natin yung different materials. Okay? We need compass pen, pencil, and ruler. So ito po yung tatlong materials na kailangan natin to draw regular octagon. Okay, so let us draw regular octagon with 4 cm sides. So, paano po mag-draw ng regular octagon na ang side measure niya ay 4 cm? Okay, first, use our ruler. Hanapin natin yung centimeter sa ating ruler. Okay, so dito sa akin, ito po yung ating centimeter. And then, hanapin natin from 0 to 4. And then, draw a line. So, ito, meron na akong line dito. So, this measures 4 cm. Okay, from 0 to 4. Okay, next, after making the line, ay gawa po tayo ng perpendicular bisector using our compass. Okay, open po natin yung compass natin more than half ng ating line segment. Okay, so paano ba gumawa ng perpendicular bisector? Okay, draw po tayo ng arc crossing the line segment, and then do not change the opening of the compass. So sa kabila ulit. Okay, draw tayo ulit ng arc. Yan. So be sure po na mag-cross yung dalawang arcs na madodraw natin. Okay? And then next, using your ruler, ay gawa po tayo ng line perpendicular to this line. Okay, so yung intersection ng dalawang arcs sa taas at sa baba ay yun po yung basis natin. Okay? So, gawa po tayo ng line. Okay? Yan. Taas lang po natin doon para abot po mamaya yung circle na gagamitin natin. Okay. So, after makagawa ng perpendicular bisector, ay next po, kunin po natin yung pinakang gitna, yung dinaanan po ng line na ito, and then yung line segment natin. Okay, kunin natin yung pinakang gitna niya. Okay. So, dito po natin ipo-point yung ating compass. Then, ito po yung end niya. Then, gawa po tayo ng arc. Okay, draw an arc. Yan. So, yung madodraw natin na arc ay mula po dito sa dulo ng line segment hanggang makross po niya yung line dito na vertical line. Okay, ito na po yung kanyang crossing. Okay, so, after po na magawa natin yung arc dito, then kopyahin ulit natin yung distance mula sa intersection ng arc na ito dito sa vertical line, kunin natin, and then hanggang dito. Okay, next, gagawa po ulit tayo ng arc. Yan, so yung arc po natin ay abot po ulit hanggang po dito sa vertical line natin. Okay, so next ay meron pong intersection ng arc at yung vertical line. Kopyahin ulit natin. So, mula dito, yan, hanggang po ulit dito sa umpisa dito. Okay? So, sa dulo po ng line segment. So, gawa na po tayo ng circle. Big circle. Okay? Yan. So, after po tayo makagawa ng big circle, ito na po yung pangatlo na arc mula po nung ginawa natin yung una, pangalawa, at ito na po yung pangatlo. So, mula dito, kopyahin po natin yung line segment. Okay? Yung unang line segment kasi ito na po yung side ng ating
octagon. Okay, so copy natin. And then, gawa po tayo ng arc. Yan. So, lahat po, do not change the opening of our compass. Okay. Yan. So, ito na po yung sides ng ating octagon. So, i-connect lang po natin yung na-mark po natin dyan. So, count natin kung tamang 8 sides. So, start po tayo dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bali 8 sides. So, i-connect lang po natin yung sides. So, mula po dito hanggang doon. Okay. Connect natin. Okay. Okay, so that is your regular octagon with 4 cm sides. So lahat po nito ay 4 cm sides. Maraming salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang dito sa aking channel. So abangan po ninyo yung iba pang video tutorial ko about the lessons for grade 7 mathematics matatag.